of Awards Best Provincial FM Station in the country. You're listening, buddy, all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Kenny na ka. Halika na, RWFM. Join na, doing a date with the best station. Kenny na ka, radio 95.1. 95.1. Kenny na ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Isang paanyaya mula sa kagawaran ng pagsasaka para sa gitnang Luzon na makinig sa programang Radyo Agri-Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura atin to. Tuwing Lunes alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hatid ng Radyo Agri-Saka, mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa makabago at maunlad na pagsasaka at pangingisda sa gitnang Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Tayo na't magsama-sama sa pagsubaybay at pagtaguyod sa Pilipinas na may matibay na seguridad sa pagkain at maunlad na kabuhayan ng bawat magsasaka. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat na aming po mga taga-subaybay dito po sa ating palatuntunang Radyo Agri-Saka. Welcome to your show. This is your Friendship Tyra. At ating po makakapiling ngayong umaga ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3 sa ngalan po ng Regional Executive Director DARFO 3, Dr. Eduardo L. Lapos Jr., Chief ng Information Section DARFO 3, Ms. Azan Ono Ocampo Alas. Live po nating makakapiling for today's March 17, 2025 episode. Ang ating mga kasamahan mula sa Department of Agriculture Region 3. Siyempre, unahin po natin, walang iba kung hindi ang
Ang officer din po mula sa RAFIS, DA RFO3, ang nag-iisang partner natin na matagal ng panahon, Ernest Payawal. Good morning! At isang napakagandang araw din po sa lahat po ng ating mga nakatutok ngayon sa atin pong programang Radio Agri Saka. Makikinig ka man sa iyong radio or nanonood ka man sa ating live streaming ngayon, no? Dahil live na live po tayo sa RW 95.1 FM Facebook page at naka-cross-post po ito sa Department of Agriculture Central Luzon. At the same time, cross-posted din po ito sa ATI Central Luzon. At narito naman po kaming muli sa araw na ito sa 2 oras na palatuntunan upang makapaghatid po kami sa inyo ng mga kaalamang pang-agrikultura para po sa ating mga magsasaka at maging mga mangingisda po nang sa gayon ay mapaangat po natin ang kanilang mga buhay at kabuhayan. At narito po ang Department of Agriculture na patuloy po na sumusuporta po sa inyo. Ayan, at atin din po makakasama dito sa ating palatuntunan ang Information Officer 2 mula sa RAFIS TRFO3, Gerald Tonggol. Good morning! Yes, DJ Kyra, good morning po. Correction lang po, Information Officer 1. Bigla akong Na-promote. Okay. Wait a minute. Hold on. Hindi naririnig ang audio niya. Sandali lang i-check muna natin. Sige, go Yes ahead. po, hello po, good morning. Ayan, okay. Ayan, isang masagana at maunlad na Lunes ng umaga po, DJ Tyra, Sir Ernest, no? Morning po. At lalong-lalo na sa ating mga mahal na mga magsasaka at mangisda. At patuloy nating ramdam ang init ng panahon, di ba? Kaya paalala lang po na mag-ingat po tayo at stay hydrated at iwas po tayo sa sobrang init ng panahon. At ito pong ramdam nga po natin yung init, no? Kagaya ng mga kaalaman at mga balita at impormasyong ihahatid namin sa inyo ngayong araw. Sing init din po ito ng panahon, kaya tutok lang po kayo. Alright, mainit nga talagang panahon, ano? At ang sarap magtampisaw, magbabad sa tubig para medyo makool off ng konti. Ayan, si General Tonggol, Information Officer 1. Si Ernest Payawal naman po ay Public Relations Officer 2. Yes, Okay, po. at pwede po kayo makijoin sa ating discussion. Mag-text lang po sa 0950-122-2505. Ernest, ano nga ba ang ating mapapakinggan sa 2 oras na palatuntunan for today's episode? Yes po, at ito po yung atin pong mga tututukan ngayong araw po na ito sa atin pong programang Radio Agri Saka. Para po sa ating DA segment, DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Pag-usapan po natin ang sekreto ng tagumpay ng isang babaeng magsasaka mula po sa Candaba, Pampanga. Dahil Marso po ay sineselebrate po natin ang National Women's Month. Makakapanayan po natin ang matagumpay na babaeng magsasaka na yan na siya po ay walang iba kung hindi si Miss Clara Ortega, ang presidente po ng Vizal Santo Niño Farmers Association. At para naman po sa ating PhilRice segment, PhilRice on Air, kinig na, pag-usapan po natin ang binhi, ang susi sa bagong Pilipinas. Makakapanayan po natin dyan si Miss Laarni L. Mandia. Siya po ang head ng Communications Relations Office ng DA PhilRice. At meron din po tayo sa ating ATI segment, ating paaralan sa himpapawid, makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo. Pag-uusapan po natin isa pang kababaihan sa sektor ng agrikultura. Atin po siyang kikilalanin. Siya po ay si Miss Angelita S. Fernando, na farm owner po ng The Planners Training Center Incorporated or Certified PAFESP din po sila. So maliban diyan, isa pa pong kababaihan at hindi po nawawala kada episode po natin na napapakinggan or nakikita po natin siya sa atin pong live streaming para po sa ating Radio Agri Saka Price Watch. Walang iba po kung hindi ang fashionistang prinsesa ng palengke at happy na po ngayon ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DARFO3. Walang iba po, walang kapantay, walang katulad. Siya po ay si Ma'am Menchi Nogoy. Okay, at siksik-liglig na naman as usual ang ating pag-uusapan po ngayong morning ng Lunes. Kaya naman, samahan niyo po ang inyong lingkod at ang ating mga katropa mula sa Department of Agriculture Region 3. Pwede po kayo makijoin. Again, ang Radio Agri Saka text line ay 0950-122-2505. Agri-Saka. Good news!
Inanunsyo ng National Food Authority or NFA ang isang 10 billion peso program sa modernisasyon upang mapabuti ang pag-iimbak ng bigas, magtayo ng mga bagong gilingan ng bigas at i-upgrade ang mga pasilidad sa pagpapatiyo. Layunin ng hakbang na ito na mapabuti ang rice recovery at pataasin ang kita ng mga magsasaka. Ang inisyatibang ito ay pinondohan sa pamamagitan ng alokasyon ng gobyerno kung saan kalahati ng budget ay naaprubahan noong nakaraang taon habang ang natitirang 5 billion pesos ay inilaan para sa pagtatayo ng mga gilingan ng bigas, drying facilities at iba pang infrastruktura sa ilalim ng pambansang budget ngayong taon. Mula sa pondo noong nakaraang taon, 1.5 billion pesos ang nakalaan para sa pagsasaayos ng mga kasalukuyang bodega upang mapanatili ang kalidad ng palay at bigas. Ang natitirang 3.5 billion pesos naman ay gagamitin upang madagdagan ng 800,000 metric tons ang storage capacity ng NFA sa susunod na taon. Ipinaliwanag ni NFA Administrator Larry Lacson na ang mga bagong bodega at pagsasaayos ng lumang mga pasilidad ay malaking tulong sa kakayahan ng ahensya na mag-imbak ng bigas at palay. Bukod sa pagpapabuti ng storage capacity, ang 5 billion peso program para sa rice mills, dryers at silos ay nakatuon sa pagpapabuti ng proseso ng paggiling, pagpapataas ng rice recovery rates at pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka. Warehouse repairs are already underway with facilities such as the one at the NFA office in Malolos, Bulacan, capable of storing up to 120,050 kilo bags of rice, set to receive rice stocks during the peak of the summer harvest in April. Inaasahang tatanggap ito ng mga stock ng bigas sa kasagsagan ng anihan sa tag-init ngayong Abril. Inaasahang magiging operational ang mga proyektong modernisasyon sa pagtatapos ng susunod na taon kasabay ang anihan sa tag-init ng 2027. Kasama sa kabuuang pag-upgrade sa lahat ng rehiyon ang pagtatayo ng mga silos sa mga pangunahing lugar ng produksyon ng bigas tulad ng Regions 2 at 3. Suportado ng National Tobacco Administration or NTA ang panawagan para sa pinagsanib na aksyon at mas mahigpit na regulasyon upang labanan ng ilegal na kalakal ng sigarilyo at vape sa bansa. Ayon kay NTA Administrator at CEO Belinda S. Sanchez, ang isang koordinadong pamamaraan at komprehensibong regulatory initiatives ay makatutulong upang mapigilan ang epekto ng ilegal na kalakalan at matiyak ang isang ligtas na kapaligiran para sa industriya ng tabako. Dagdag pa ni Sanchez, kinakailangang palakasin ang mga pambansang palisiya, pagtutulungan sa rehiyon, mga mekanismo sa pagpapatupad at ang pagpapalaganap ng kaalaman sa publiko upang labanan ang ilegal na kalakalan ng tabako. Bilang isa sa mga regulatory agencies ng gobyerno, pinalawak ng NTA ang mga tungkulin nito upang makatulong sa pagsugpo ng ilegal na paggawa at pagbebenta ng sigarilyo sa bansa. Upang mapataas naman ang kamalayan tungkol sa masasamang epekto ng smuggling ng tabako, nagsagawa ang NTA ng iba't ibang kampanya sa komunikasyon gaya ng pamamahagi ng mga poster, webinars, forum at audio-video presentation sa social media at sa kanilang programa sa radyo. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 2.2 milyong Pilipino ang umaasa sa industriya ng tabako. Para sa kanilang mga kabuhayan, kabilang ang mahigit 430,000 na mga magsasaka, manggagawa sa sakahana at kanilang mga pamilya. Batay sa pinakahuling monitoring ng NTA, mataas ang kaso ng ilegal na kalakalan ng tabako sa Central Luzon at patuloy na lumalaganap ang mga ilegal na sigarilyo sa Mindanao. Marami sa mga nakumpiskang sigarilyo ay smuggled, ilegal na puti na walang tax stamps, walang graphic health warnings at hindi rehistradong mga tatak. Ayon sa pagtataya ng 2023 Euromonitoring Report, ang pagtaas ng ilegal na kalakalan ng sigarilyo at vape ay nag-ambag sa pagbaba ng legal na produktong tabako ng 35.2% mula sa calendar years 2019 hanggang 2023. Patuloy na pinaiigting ng Department of Agriculture's Inspectorate and Enforcement o DAIE unit ang kampanya laban sa smuggling ng mga produktong agrikultural.
Noong nakaraang taon, nakapagsagawa ito ng 71 operasyon kung saan matagumpay nitong nasabat ang mga illegal na produkto na may kabuuang halaga na 2.83 billion pesos. Halos 1 bilyong piso na mas mataas kumpara sa kabuuang nasabat noong 2023. Sa isang ulat kay Agriculture Secretary Francisco P. Laurel Jr., iniulat ng DAIE sa pangunguna ni Undersecretary Carlos Carag na ang pinakamalaking solong pagsabat ay naganap sa unang border inspection ng imported na bigas na may kabuuang halagang 1.9 billion pesos. Sinundan ito ng mga produktong pangisdaan na umabot sa 316.4 million pesos ang halaga. Binigyang diin ni Kalihim Laurel ang kanyang dedikasyon sa pagpapalakas ng kakayahan ng DAIE kasabay ng pagtatalaga kay Carag bilang Undersecretary upang ipakita ang matibay na paninindigan ng ahensya sa pagsugpo sa mga mapanlinlang na importers at negosyante. Kabilang sa mga natatanging operasyon, 11 inspeksyon mula ika-19 ng Enero hanggang ika-5 ng Hunyo ang nakatuklas ng libo-libong toneladang imported na bigas na kulang sa deklaradong halaga. Sa loob ng 5 buwan, ang importer ay nakapagpasok ng 32,825 metric tons ng bigas, dahilan upang magkaroon ng tax assessment na nagkakahalaga ng 285.3 million pesos sa buwis at taripa. Sa unang 2 buwan ng 2025, sa pakikipagtulungan ng Bureau of Customs at iba pang ahensya, nasabat ng DAIE ang 162.7 million pesong halaga ng illegal na produktong agrikultura mula sa iba't ibang entry points gaya ng Ninoy Aquino International Airport, Manila International Container Port at Subic Bay International Terminal. Samantala, ang mga inspeksyon sa cold storage facility sa Caloocan, Navotas at Bulacan mula Enero hanggang Pebrero ay nakadiskubre ng iba't ibang paglabag tulad ng pag-iimbak ng expired na produktong agrikultural at mga kahon na walang label. Ayon sa ulat, may kabuuang 33 metric tons ng karne na may halagang 6.45 million pesos ang nakumpiska para sa disposal, habang 152,000 pesos na halaga ng frozen fish ang nasabat sa Batangas City. Agri-Saka. Good news! Inyong pinakikinggan ang Radyo Agri-Saka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time is 10:19. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenny na ka.
Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, la la la, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka. Nagbabalik ang Radyo Agri-Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Kayo po yung nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agri-Saka. Kasama po ang inyong lingkod na si Tyra at ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3 na sina Ernest Payawal at Gerald Tonggol. It's the March 17, 2025 episode. Shout out po sa mga nakatunin sa atin sa Facebook Live, Gold Araw, Leonard Trilliana, kay Ma'am Shilita Daraman. Hi to Sherwin Levinas Reyes and Credo Cabe Mais. Takal po salamat kay kayo pong pamanalbe. Kay kataan pong Facebook Live. At syempre sa lahat ng mga listeners natin all over the world, sa ang manlupalo po kayo naroon, magandang umaga po sa inyong lahat. Baka may nais kayong batiin? Yes po, at may nais lamang po kong batiin ng happy birthday ngayong araw na ito si Sir Roger Villota. Happy birthday sa iyo. Happy birthday! Kaya din sa Laos Group of Companies, Ryan Pangilinan, LGHI, CFA San Fernando, Roy Robin Atrero ng Ford Subic, at Princess Maria Fabiana, CFIC San Fernando. Alright, on with our next segment po tayo. DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Noong 8 ng Marso taong 1975, nagsimulang ipagdiwang ang International Women's Month ng United Nations. Ang layunin ng pagdiriwang nito ay upang kilalanin at ipagdiwang ang mga kontribusyon at tagumpay ng mga kababaihan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ito rin ay isang pagkakataon upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, itaas ang kamalayan sa mga isyong kinakaharap ng mga kababaihan at magsulong ng mga hakbang upang matugunan ang mga hamon ng kanilang kinakaharap sa buong mundo. Atin pong makakasama ang isang tunay na leader sa larangan ng agrikultura, si Ms. Clara Ortega, ang Pangulo ng Vizal, Santo Niño Farmers Association, at atin po siya makakapanayam via phone patch. Isang magandang buhay at magandang ani, Ma'am Clara. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat dyan at sa lahat ng tikinig. Kamusta po ang inyong Lunes, Ma'am Clara? Maayos naman po, isang mapagpala at magandang umaga ang kami ngayon dito. Okay, good to know that, ma'am. Una sa lahat, nais po naming malaman kung paano po kayo nagsimula sa larangan ng agrikultura. Nagsimula po ako sa larangan ng agrikultura. Although sa mga magulang ko po kasi ay talagang mga magsasaka, yun ang ibinuhay at ipinagpaaral sa amin. So, nang ako po ay magkaasawa, sumunod na rin po ako sa yapak nila. Habang ako ay nag-aalaga ng pamilya ko, ng tahanan, sinabayan ko po ito ng pag-aalaga at pag-aasikaso sa aming mga bukirin. At sinabayan ko rin po ng mga pag-aalaga ng hayop sa aming mga bakuran para makatulong po ako sa aking asawa, sa aming kabuhayan. At kailan naman po ba kayo naupo o nahalal, ma'am, bilang Pangulo po ng inyo pong grupo? Hello. Maupo po ako o nag-umpisa po akong maging leader ng aming samahan. Simula po nang matatag ito noong taong 2019. Ako po ang napili nila na mamuno at manguna sa kanila. Ma'am, ano po yung nag-udyok sa inyo na maging leader ng Vizal Santo Niño Farmers Association? Una po, ang gusto ko kasi na manguna sa kanila, makatulong sa mga kapwa ko farmers dito sa
sa aming samahan. Gusto ko po kasing maging boses nila at manguna sa kanila para makalapit o makahingi ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno dahil alam naman po natin ngayon ang mga farmers medyo kailangan talaga ng tulong. Saka dito po kasi sa amin, medyo maiidad na, mga matatanda na ang mga farmers, mga medyo kulang na sila sa kaalaman at medyo mahihina ang loob para manghingi ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Agriculture. Kaya po ako yung napili nila para makatulong sa kanila, maging boses nila. Ma'am, ano po ang inyong itinatanim o commodities na inyong pong grupo? Ang pangunahin pong itinatanim dito sa aming barangay is palay. Palayan talaga pong halos lahat ng tao dito sa aming barangay is magsasaka. Palay. Pero first crop, second crop. Then after ng harvest po noon, sa third crop or pag summer, nagtatanim po kami ng mga gulay dito. Mga munggo, watermelon. Yun po ang pinagkakaabalahan dito. At habang nagsasaka po sila, nagtatanim, sinasabayan din po ng mga ilang farmers dito ng pag-aalaga ng mga hayop sa kanilang mga backyard tulad ng mga itikan, manukan, baboy at saka mga kambing. Para po karagdagang kita para sa mga magsasaka dito. At maaari din po ba naming malaman, ma'am, kung saan po ba napupunta yung inyo pong mga produkto or saan po ninyo sila naibebenta? Or kung sakali man po na kayo ay nagbebenta ng wholesale man, ganon, kanino po sila maaari makipag-ugnayan kung nais po nilang mamili ng inyo pong mga produkto? Ang mga inaani po namin mga palay dito, sabi ko nga po, natatag kami as grupo. Yung po kasing mga inaani namin dati is mga nabubulok, halos wala silang mapagdalan. Ginawa po namin, nagtulong-tulong kami para makipag-ugnayan at makapagdala kami sa National Food Authority o NFA. Siya pong, hello? Yes po, go ahead po. Okay. Sa NFA po kami nagdadala. Dahil medyo maganda ang presyo ng NFA. Yun naman pong iba is sa mga traders ng mga palay. Tapos yung pong iba namin inaani is binibigas namin at binibigas ang ginigiling namin at binibigas para mabili po ng mga iba naming kabarangay na walang lupain na sinasaka. Okay. Ayun naman pong, meron din po kaming mga produkto ng mga itlog, kagaya ng itlog ng manok, itlog ng itik. Ayun naman po ay negosyo ng aming samahan na may mga regular buyer naman po kumukuha sa aming farm. Kung gusto naman po nilang makipag-ugnayan o kumuha ng aming produkto kagaya ng mga itlog at palay, pwede po silang tumawag sa akin o sa aming mga officers. Tapos yung pong, minsan naman po, nakukumbida kami sa Kadiwa, nakapagtitinda rin po kami doon ng aming mga produkto tulad ng itlog, bigas, gulay at marami pa pong iba. Okay po. Yes po ma'am, bilang isang babaeng magsasaka po, ano yung mga hamon po na inyong hinarap at paano po ninyo nalampasan ng mga ito upang magtagumpay? Bilang isang babaeng magsasaka, sa ngayon po kasi tanggap na ng komunidad dito sa amin yung equal participation ng lalaki o babae. Pero marami pa rin pong mga hamon na dumarating. Hindi lang po bilang isa akong babae, kundi bilang magsasaka. Ang mga hamon po dumadating sa amin ay yung tulad ng mga kalamidad na madalas naming nararanasan dito sa aming barangay. Tulad na lang po ng mga bagyo, pagbaha, mga pagkasira ng mga pananim namin dahil sa mga insekto. Pero kahit naman po may mga hamong dumarating sa pagsasaka, nagiging positibo pa rin naman po kami sa aming mga pananaw. Na posible pa rin naman po kaming magtagumpay o umunlad kung kami ay may tiyaga at sipag. Yes. O kaya may maayos na paggamit sa tamang kaalaman at pakitiisa sa komunidad.
yung pong hamon na hindi nawawala yun. Pero yung basing maging positibo lang po ang pananaw is malalagpasan po lahat yun. Okay. Ma'am, ano po yung mga pangunahing proyekto at inisyatibo ng Vizal Santo Niño Farmers Association na ipinagmamalaki ninyo sa ilalim po ng inyong pamumuno? Ang pangunahing proyekto po at inisyatibo ng aming samahan o ng Vizal Santo Niño Farmers Association sa aking pamumuno, ang una po nakatuon po iyon sa pagtulong, pagpapaunlad at pagpapabuti ng aming samahan at ng bawat miyembro po. Kagaya na lang po na natuto sila sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nagkaroon sila ng mga makabago at kaaragdagang kaalaman sa ikagaganda ng kanilang mga pananim sa pamamagitan ng mga pag-attend nila sa mga trainings and seminars na nagbubuhat din sa Department of Agriculture. Nakatulong din po ang samahan sa aking pamumuno sa kanilang mga pang-umpisang pamumuhunan sa kanilang pananim. Nakakautang po sila o nakakahiram sa grupo na may maliit lamang pong tubo. May mga under din po sa aking pamumuno is nagkaroon po kami ng mga makabagong makinarya o teknolohiya sa pagsasaka, simula pa lang po sa pagbubungkal ng kanilang mga bukid, sa pagtatanim, sa pag-ani, at sa paggiling, yon. Na ito po ay mga makinarya na kagaya ng traktora, hand tractor, harvester, transplanter, at meron na rin po kaming dryer at rice mill sa tulong din po ng Department of Agriculture. Sige po. At Yun ma'am. po ang aming nagkaroon din po pala kami. Yes po. Dahil din po sa aking pamumuno at siguro sa tulong din ng aking mga kapwa officer, nagtayo po kami ng sarili naming negosyo at iyon po ay ang RTL Egg Production. Nagpagtayo po kami, nagkaroon na sa ngayon po, meron po kami 3,000 manok na nangingitlog. Na ang puhunan po ay nagbuhat sa mga kita ng makinarya at sa tulong din po ng Department of Agriculture AMAD. Tinulungan po niya kami na makapagtayo ng negosyo. Matanong ko lang po, ma'am, ilang taon na po ba kayo sa inyo pong pamumuno sa Vizal Santo Niño Farmers Association? Actually, siguro, 5 taon pa lang po, mag-aanim this June, coming June. Yan. So, napakadami na po palang mga accomplishments, no po? So, Yes. matanong na rin po namin, ma'am, na paano po ba ninyo pinapalakas naman ang partisipasyon ng mga kababaihan dahil ang Marso po ay National Women's Month, no? Pag-usapan po natin ito. Ulitin ko po, paano po ninyo pinapalakas ang partisipasyon ng mga kababaihan sa inyo pong asosasyon at sa agrikultura sa kabuuan po? Okay. Sa samahan po kasi namin, mostly talaga po ang nagpa-participate ay mga kababaihan. Yun po ang, siguro babaeng leader, mas nahahatak ko sila. Mas nagpa-participate sila sa amin. Sila yung gumaganap pagka may mga meetings, may mga bisita kami, may mga seminars, sila yung mahilig umattend. Medyo may katamaran po kasi yung mga lalaki sa mga ganitong bagay. Kaya po yung mga babae talaga sa amin ang inaasahan ko lagi. Ganun po ba yun? Hindi ko lang po alam. Sa ano po namin yun, sa experience po namin. Talaga po pag may tinatawag ka agad ako na sabi ko, may meetings tayo, may seminar, may bisita, may mga, yung, kunwari, nagpapatawag ako ng mga meat processing. Talagang sila. Baka sila baka nasa farm. Babae. Kaya po, parang sila yung mga may tiyaga, may talino, may lakas ng loob. Baka nasa farm po yung mga asawang lalaki. Yan. Opo, sa farm or nasa inuman. Joke. Grabe naman. Opo. Sige po. Parang may pinaghuhugutan Oo yata nga si po, Ma'am. mama. Parang may hugot siya na. Hindi po, talaga lang masisipag yung mga babae din. Okay. Alright. Naakay ko po sila, kaya po nagiging talagang mas lumalakas ang loob ko dahil sa kanila. Yes po.
At sa pamamagitan po niyan, ma'am, susunod po yung mga kalalakihan niyan dyan. Siyempre, may inspire sila sa mga nakita nila. Opo. Oo, kasi ang isipin nila noon, ay kaya naman ba? Ay, mas kaya natin. Yes. Ganon, diba? So ngayon po kasi parang mas talagang ano na yung mga babae, sila yung Aktibo. mas malakas ang loob. Yes po, mas aktibo. Dito po kasi sa amin napupunan ko. Okay. Ano naman po ba, ma'am, yung mga kasanayan o pamamaraan sa pagsasaka na inyong itinataguyod at tumutulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga magsasaka sa inyong komunidad? Ano ba yung... dahil po kami ay isang grupo ng magsasaka, naging madali po sa amin. Kami nagtulong sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na po sa mga trainings na nagtuturo ng makabagong teknolohiya. Naging dahilan para mapadali ang pagsasaka at matuto sa maganda at tamang pamamaraan po ng pangangalaga ng palayan. Dati po kasi po nung wala kaming grupo, sige, kung ano lang yung mga lumang gawain sa pagsasaka. Pero po ngayon, talagang malaki ang naging tulong dahil may mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng mga trainings o nagpapadala ng mga tao para magturo sa amin ng mga dapat gawin na naging dahilan po para tumaas ang mga ani nila at dumami ang kanilang kita. Yan po ang paralel ko na Yes po. Okay, yes, ma'am. Bilang isang babaeng leader po sa agrikultura, paano po ninyo nakikita ang pagbabago sa pananaw ng komunidad ukol sa kababaihan sa industriya po ng pagsasaka? Bilang isang babaeng leader sa agrikultura, nakita ko po ang malaking pagbabago ngayon. Talagang sinikilala na nila yung mga kababaihan sa pagsasaka, industriya ng pagsasaka. Kagaya na lang po na ang mga babae ay Yes po. kagaya na lang po na ang mga babae ay wala man kaming mga physical na lakas ng katawan para sa mga bibigat na gawain, pero may talino, may lakas ng loob po kami, sipag at tiyaga. Tayo pa lang mga babae para maging eksperto sa larangan ng pagsasaka, bilang leader, teacher, innovator, kaya madali na po pala ang naging pantanggap ng mga tao sa komunidad sa ating mga kababaihang magsasaka. Mas binibigyan na rin po nila ng pagkilala, respeto, at kagalingan ang mga babae ngayon sa sektor ng agrikultura. At dahil po sa mga babaeng leader na katulad ko, nagiging inspirasyon po kami sa iba pang mga kababaihan, kaya sila ay nahihikayat na rin pumasok sa industriya at mag-ambag ng galing nila o kaalaman nila sa pagsasaka. Okay. At ma'am, ano naman po ba yung mensahe niyo po sa mga kababaihan na nais din pong pasukin or magtagumpay ito sa larangan po ng agrikultura? Ang mensahe ko po, ang masasabi ko lang siguro sa mga kapwa ko kababaihan na nais magtagumpay sa sektor ng agrikultura at sa iba pa, ay huwag nating hayaang nakakulong lang tayo sa loob ng ating tahanan. Pwede naman siguro tayong maging mabuting ina, asawa, pero pwede rin nating sabayan ang pagiging mabuting mamamayan sa ating komunidad at sa sektor ng pagsasaka. Huwag tayong matakot makipagsapalaran. Kung kaya nating tumulong sa ating asawa, gawin natin para mas maging maunlad ang ating buhay. Pwede tayong maging boses ng pagbabago at hindi lamang para sa lakas at itong agrikultura ay hindi lamang para sa lakas ng katawan, kundi para sa talino at sipag, determinasyon. Patuloy tayong matutong makipag-ugnayan sa iba at ipakita na ang kalalakihan ang kababaihan ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng sektor na agrikultura. Ayun po, ma'am. Ngayong buwan ng Marso naman, sa pagdiriwang ng International Women's Month,
Ano po ang inyong mensahe sa mga kababaihan sa buong bansa na nagsisilbing inspirasyon sa kanilang komunidad? Sa atin po o sa lahat ng kababaihan sa buong bansa na nagsisilbing inspirasyon sa ating komunidad, isang taos-pusong pagpupugay po siguro sa atin at pagbati sa atin ngayong buwan ng Marso ng panahon buwan ng kababaihan. Dahil tayo po ay ilaw ng tahanan, ang lakas ng bayan, ang boses ng pagbabago. Sa ating sipag at talino, sa pagmamahal, patuloy nating pinatutunayan na ang kalihan natin bilang babae ay walang hangganan. Sa kabila ng mga hamon natin, nananatili tayong matatag, nagpapakita ng tapang at nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Basta ipagpatulong lang natin ang ating adhikain. At huwag tayong matakot mangarap kahit tayo ay babae. Ang ating kontribusyon bilang ina, anak, leader at mga manggagawa ay mahalaga sa paghubog ng mas magandang kinabukasan. Mabuhay po tayong mga kababaihan, paglaban po natin ang pantay na karapatan at patuloy magsimpinduanag ang ating mga pamilya at sa komunidad, sa ating mga pamilya at komunidad. Okay, ma'am. May nais pa po ba kayong idagdag na mensahe bilang panghuli at bago po namin kayo i-let go? Siguro po, yun na lang. Basta ang masasabi ko lang po ay maraming salamat po sa Department of Agriculture at sa inyo, ma'am. Dahil sa malaking tulong na naibag nyo sa aming samahan. Kung baka sakaling meron po kayong nais na i-shoutout na sa inyo po ang pagkakataon. Bayan shout ko, pagpapasalamatan ko lang po ang lahat ng mga nakatulong sa amin. Sila Director Doc Lapo, sila Ma'am Menchi, yan po, sila Sir Hill. Mga pinasasalamatan po talaga ng taos-puso. Okay. Ayun lang po. Alright. Maraming salamat po sa inyong panahon, ma'am, at sa impormasyong inyong naibahagi at sa inspirasyon po ninyo, lalo na sa atin pong mga kababaihan. Thank you rin po sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon na sa interview ito. Happy Women's Month po at patuloy po ninyong i-empower ang ating kapwa kababaihan. Okay po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Ayan at ating napakinggan via phone patch para po sa ating DA segment. Para sa sikreto ng tagumpay ng isang babaeng magsasaka mula Candaba, ang president po ng Vizal Santo Niño Farmers Association na si Miss Clara Ortega. Para sa announcement po, manatiling updated sa mga balita mula sa kagawaran ng pagsasaka para sa Gitnang Luzon. I-like at i-follow ang aming Facebook page na Department of Agriculture Central Luzon. Abangan ang mga may init na balita patungkol sa agrikultura na makakatulong sa inyong pagsasaka. I-follow na rin ang aming YouTube channel na Department of Agriculture Central Luzon at maantig sa kwento ng buhay ng mga matagumpay na magsasaka at matuto sa iba't ibang mga teknolohiya sa pagsasaka. Panoorin din ang inyong paboritong agriculture television show sa Gitnang Luzon, ang Agri TV Central Luzon na mapapanood sa CLTV 36. Kaya naman manatiling updated mga ka-agri. DA sa Gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time is 10:45. Be bold, be different, stand out from the crowd. The Southeast Asia's first ever all-in-one pop-up mobile gaming and entertainment truck for on-ground and online events has finally arrived. GG Truck Luzon. Effectively roll out your campaign with GG Truck Luzon through its innovative features, including a large LED display screen, amplified sound system, and unlimited Wi-Fi connectivity to help you entertain, engage, and enable your audience wherever they are. For inquiries, you may call 0920-976-8482 or visit GG Truck Luzon at Laos Group Complex, Haseabad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Energy saving tips from Angeles Electric Corporation. Keep your air conditioning system well-maintained. A well-maintained air conditioning system operates efficiently using less energy. Tips from Angeles Electric Corporation.
Huwag mag-atubiling i-report ang mga taong sangkot sa iligal na koneksyon ng kuryente. Itawag sa Angeles Electric Corporation sa 045-888-2888. Umasa po kayong ang inyong report ay mananatiling pribado. Ito po ang Radyo Agri Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Kayo po ay nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agri Saka. Kapiling po niyong lingkod na si Tyra at ang ating pong mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3 na sina Ernest Payawal at Gerald Tongol. Shoutout po sa mga nakatunin sa ating Facebook Live. Odilon Anisete, Nika Balubar, Sherwin Lavenes Reyes. Hi to Hom Apuda. Kay Angel. Sir Angel Domingo Bala. Maya payabak po kaya kayo, sir. You too, guys, could send us your messages, yung mga pa-shoutouts po ninyo. Di kayo kung meron kayong mga katanungan hinggil po dito sa ating pinag-uusapan. Pwede po kayo mag-send ng inyong mga questions sa ating Facebook Live o di kaya sa Radyo Agri Saka text line sa 0950-122-2505. DA PhilRice, usapang palayan sa radyo, kinig na! Nais mo bang maglakbay pero wala ka pang budget or wala kang budget as of this moment? Nako, sagot yan ng DA PhilRice. Tara na at maglakbay palay. Sa lakbay palay ng PhilRice, pwede kang umattend kahit nasa bahay ka lang. Pinapakita dito ang loob ng PhilRice Station na may iba't ibang sites tulad po ng iba't ibang varieties ng palay, mga makinaryang pangsaka, mayaman na palay-yamanan at ang sikat na paddy art o imahe sa palayan sa Future Rice Farm. Ano ba ang tema ng lakbay palay ngayong season? Nako, sama-sama nating alamin yan. Kasama si Ms. La Arnie ng Community Relations Office. Makakapanayan po natin ukol dyan via phone patch ang head ng Community Relations Office mula sa DA PhilRice na si Ms. La Arnie L. Mandia. Isang magandang buhay at magandang ani, Ma'am La Arnie. Magandang buhay po at magandang ani po sa inyong lahat, sa lahat ng taga-pakinig po sa programang Agri-Saka. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po ang brand new week po ninyo? Excuse me, ma'am, hindi ko po masyadong narinig. Kamusta po ang brand new week? It's the 17th of March po. Lunes na naman. Yes. Actually, excited po, no? Kasi papalapit na rin yung aming lakbay palay. So, kagaya nga po na inyong nabanggit, ang tatalakayin po natin ngayong umaga sa inyong programa ay nalalapit na lakbay palay ng DA PhilRice na kung saan gaganapin na on March 27, 2025. So excited po kami, no, itong week po na to, yung masasabi namin na talagang pinapolish na lahat yung preparation na ginagawa to extend to our rice farmers and other stakeholders po, no, yung mga makabagong teknolohiya na meron kami at ipapakita sa kanila pagdating ng araw ng lakbay palay. Naku, nakaka-excite naman po ano. Ito naman, naku-curious ang marami. Ano po ba ang tema ng 2025 Lakbay Palay para sa dry season? At ano po ang bibigyang diin natin sa tema na ito? So, para po sa season na ito, na dry season, ang tema po ng magiging lakbay palay ay binhi ang susi. So, sa tema pong ito, nais namin bigyan diin ang napakahalagang papel ng dekalidad na binhi sa pagpapataas ng ani ng ating mga kapalay at para matulungan din sila, no, na makipagsabayan po, no. So pag sinabi po natin na dekalidad na binhi, marami pong bentahe ang paggamit ng quality, high quality seeds. So andyan na po yung mas matibay po ito laban sa peste at sakit, mas maikling panahon ng pag-ani, mas magandang butil at mas mataas na presyo sa pamilihan at mas makakatipid sa gastos. Kaya talagang binibigyan namin ng diin na ang paggamit ng dekalidad na binhi para sa ating mga magsasaka ay napakahalaga. So yun po ang ating bibigyan ng focus or diin sa darating na lakbay palay ngayong dry season.
Mhm. At ma'am, kung meron pong gustong umattend ng on-site lakbay palay po ngayong dry season, ito po ba ay pwede at ano po yung maaari pong gawin ng mga gustong umattend po ng on-site? Sa ngayon po, atin pong lakbay palay, halos napuno na po yung slot for our farmers and students, no? So, ang aming pong pinopromote sa ngayon dahil ang ating pong lakbay palay ay magpapanood naman ng live via Facebook, the Phil Rice Facebook. So, inaanyayahan po natin ang ating mga kapalay na manood. Pero, sa darating na lakbay palay po ng wet season, just in case po na talagang sila ay interesado talagang makapunta dito sa the Phil Rice, in-encourage po namin na maagang makipag-ugnayan sa amin ang mga magsasaka o ang LGU para ma-ensure po yung slot para sa kanilang grupo. So, for this season po ng ating lakbay palay, maaaring mapanood po ito via DA Phil Rice Facebook na live. Yan po. Ilan po ba, ma'am, yung inaasahan po ninyo or yung ine-entertain nyo lang po na participants dito po sa ating 2025 Lakbay Palay? Yes. Every season po, tinatarget talaga namin na makapag-accommodate ng 800 to 1,000 participants. So, these participants po ay binubuo ng mga magsasaka. Majority po dito ay mga magsasaka, mga kapalay natin. So, dahil gusto rin po nating ma-engage ang mga kabataan, so may mga student leaders, faculty members din po tayong iniimbitahan. Meron din po mga extension workers and partners from different government agencies. Okay. Ma'am Laarni, ano naman po ang mga sites na pupuntahan ng mga attendees sa Lakbay Palay? Ano po ang aasahan na makikita nila ngayong 2025 dry season? Opo. Isa nga po sa mga highlight ng Lakbay Palay, yung mga demo ng mga technologies, mga makabagong teknolohiya na meron kami dito sa DAP Rice. So, bukod po doon sa mga performance ng mga varieties na demo na makikita dito, meron din po tayong mga machine display. So, ito po mga machine na ito po talaga yung sinusulong din ng ahensya na kung saan na nakakatulong talaga sa ating mga magsasaka na mapababa ang kanilang gastos. Sa pagsasaka, nandiyan ang micro-tiller, riding type boat tiller, and multi-purpose tiller. So, ilan lamang po yan sa mga makikita ng ating mga magsasaka. Ganun din, sa Future Rice Farm ng DAP Rice, andun din ang mga iba't ibang uri ng makabagong teknolohiya na maaaring makita ng ating mga kalahok, no? Andyan nga po ang Rice Paddy Art. Ito ay matatagpuan sa Future Rice Farm. Makikita din po yung agricultural drones, kung kayo po ay pamilyar kung saan makinang nagsasabog tanim mula sa himpapawid. So, doon po natin yan makikita sa Future Rice Farm. So, bukod po doon sa mga technology demonstration, no? Isang oportunidad din po ang Lakbay Palay na magkaroon ng ugnayan doon sa mga ahensya na aming naimbitahan upang itampok din ang kanilang mga serbisyo at teknolohiya kagaya ng DOST, PhilMed, and CLSU. So, andun, makikita din po sila during our Lakbay Palay. And of course, after the techno demo and exhibit tour, papasok na po dyan ang ating program proper kung saan itatampok natin kung paano po ba dinedevelop talaga yung seed. So, gaano po katagal ito ginagawa bago makarating sa ating mga magsasaka. So, pagkakataon na rin po ito upang makapagtanong din ang ating mga kabalay kung meron man silang mga concern o mga nais na kasagutan na related sa kanilang pagsasaka dahil meron po tayong mga rice experts at mga partners na present during the Lakbay Palay. So, tinatawag po namin ang session na ito na Palay Talakayan. So, isang pagkakataon din po yun na makapag-imbita din kami, no, ng mga masasabi namin na naging successful na farmer na nakapag-training na sa DAP Rice, nakatanggap na ng iba't ibang benepisyo na galing din sa ating mga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, specifically po ng DA, no? So, para makapagbigay din po sila ng testimonya or ma-share din nila yung kanilang success stories sa ating mga kapalay. So, yun po. Very exciting po yung program natin this season. Kaya naman kami din pong mga organizers ay talagang may excite na sa parating na Lakbay Palay.
Mhm. Ma'am, ito bago tayo magtungo sa susunod na tanong, i-shoutout muna po natin ang mga nakatuning Credo Cabe Mais, Sherwin Levinas Reyes, Virginia Manuit, at si Rick Earlson Sequenza. Salamat po sa inyong pag-visit sa ating Facebook Live. Alright, ma'am, isa po sa mga inaabangan at talagang dinarayo ang Rice Paddy Art na selfie groupie spot sa Phil Rice. Sino o ano po ang tampok na imahe natin ngayon at bakit ito po or siya po ang napili? Mula Arnie. Yes po, no? Last season po, ang tampok sa ating Rice Paddy Art ay yung ating 2024 Olympic medalist na si Carlos Yulo. So para sa season po na ito, bilang bahagi na rin po at pagsalubong sa ika-4 na pong anibersaryo ng pagkakatatag ng PH Rice, isang text design po ngayon ang itatampok namin sa ating Rice Paddy Art kung saan makikita ang Happy 40 Phil Rice. So, si Phil Rice po ay 40 years na. So, 40 years na rin pong naglilingkod, patuloy na nananaliksik ng mga makabagong teknolohiya upang matulungan at mapaunlad ang ating mga magsasaka. So, yun po ngayon ang itatampok namin dito sa aming Rice Paddy Art. So, ito po ay bilang pagsalubong na kagaya ng aking nabanggit at bahagi ng aming anibersaryo, ika-4 na pong anibersaryo ng PAT Rice. Okay, that's good. And happy 40th anniversary po sa DA Phil Rice. Ang tagal na rin pala, no? Thank you. 4 na dekada na. Yes, ma'am. Ano po ba requirements para mapunta po yung itsura namin sa Rice Paddy Arts? Dapat maging trending ka daw. Kailangan nag-viral po muna, no? Para sigurado mailagay doon Kailangan po ba yung pagbabiral matino o hindi? Hindi po pag-uusapan po muna, ganyan. kahit na anong dahilan kung bakit siya pag-uusapan mo ba, ma'am, o dapat maganda ang impluwensya. Yes. Yun naman din po ang aming isa sa mga top criteria, no? Nag-viral, nag-trending, at may magandang impluwensya. Ayun. Especially po na talagang mga estudyante ang dumudulog dito sa DAP Rice kapag nababalitaan talaga nila na visible na yung image na makikita sa Rice Paddy Art. So yun naman din po ang aming isa sa mga layunin sa ating mga bisita o mga panauhin dito sa DAP Rice. Yes, sige po. At nabanggit nyo nga po kanina, may mga team bahay po tayong mga attendees. Ang tanong po natin ay saan po nila pwedeng masaksihan ito pong Lakbay Palay? At nagsasagawa rin po ba kayo ng Lakbay Palay sa mga branch stations po ng Phil Rice? Dahil alam ko po ay meron din po mga branch stations po ang Phil Rice. Yes po. Ang aming pong mga branch stations, nagkakandak din po sila ng Lakbay Palay. So for the Region 3 po sa Central Luzon, sakop na po ito ng DAP Rice, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, na ang Lakbay Palay nga po ay gaganapin na ngayong March 27, 2025. Meron din po tayong branch stations from Phil Rice, Isabela. Kakatapos nga lang po ng kanilang Lakbay Palay nitong nakaraang February 18 at may susunod pa pong Lakbay Palay naman para sa mga kapalay po natin naman na taga Visayas. Magkakaroon po ng Lakbay Palay ang Phil Rice Negros ng April 2 and 3. So para po sa mga interesado na makapag-attend kahit team bahay, ay uulitin ko po, maaari po itong mapanood sa DAP Rice Facebook page. So i-follow nyo lamang po ang DAP Rice Facebook page ng Phil Rice para kayo po ay updated at masaksihan at mapanood po ninyo ang mga ganapan sa Lakbay Palay. At samantalahin ko na rin po ang pagkakataon sa kung ang ating pong mga kapalay ay may concern o may mga tanong sa pagpapalayan, maaari pong tumawag o mag-text 0917-111-7423. Ulitin ko po, 0917-111-7423. Ito po ang Phil Rice Tech Center ng DAP Rice. Alright, bilang pangwawakas po, ma'am, meron pa po ba kayong mensahe sa ating mga tagapakinig o di kaya baka meron kayong nais na batiin?
Para sa araw po na to, syempre, unang-una, gusto ko pong batiin yung working committees po ng Lakbay Palay. So bilang ang Community Relations Office po, ang pinaka-lead or overall coordinator ng activity na ito, batiin ko na po ang aking mga kasama, si Sir Andre Lanuda, Sir Jonathan Cabral, Mang V. Domingo, Ms. Kiara May Panyo, Ms. Aubrey Pista Manalo, Ms. Aprilin Bulataw, Mr. Aaron Garcia, Mr. Donatello Nabor, Mr. Alvin Tolero, and Mr. Sunny Pangilinan. So, kasama po ng lahat ng bumubuo ng Lakbay Palay Working Committee. Good morning po sa inyong lahat. At alam ko po, busy na rin po, no? Busy na rin sila sa kanilang mga task. So, konting kembot na lang. Matatapos din po ang ating Lakbay Palay at alam kong na-exciting po kayo sa paparating na Lakbay Palay. Ayan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po sa inyong panahon at impormasyon na ibahagi sa ating pong mga taga-subaybay. Thank you po. Thank you. Ayan at ating nakapiling via phone patch para po sa Phil Rice segment sa topic na binhi ang susi sa Bagong Pilipinas, ang head po ng Community Relations Office DA Phil Rice na si Ms. Laarni L. Mandia. Muli, Ma'am Laarni, maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat. Okay. At para po sa ating announcement, para naman sa may iba pang katanungan tungkol sa pagpapalayan, ay pwede rin po kayong mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center sa bilang 0917-111-7423. Uulitin ko po, pwede po kayong mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center sa bilang 0917-111-7423. Maaari ring i-like at i-follow ang Rice That Matters. Sa Facebook page po yan ng PhilRice. DA PhilRice, usapang palayan sa radyo, kinig na! Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Philippine Standard Time is 3 minutes past 11 o'clock. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Rachada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. No ka rin ka pa. Kanina ka. Nagbabalik ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agrisaka. Kapili po ng lingkod na si Tyra at ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3 na si Ernest Payawal at Gerald Tongol. Shout out to Elena De Jesus Lagare, kay Rick Earlson Sigüenza. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay, so bago tayo magtungo sa ating susunod na makakapaniyan, baka may nais kayong batiin at kaya i-share? Yes po, at nais ko lamang pong batiin pong muli ng happy birthday si Roger Conanan Villota mula po sa Concepcion, Tarlac, and may the Lord bless you bountifully. Yan. How about si Gerald? Baka may nais batiin din? Binabati ko lang po, nakikinig po sila ngayon, si Edgar Chan ng Sindalan at si John Michael Lagmana ng Gugu Bacolor, Pampanga. Malapit kami dyan. Kami in between Banlik, Kabalanchan. Apo pa. Banlik, Kampoy, Pinggugo. Sa bandang Gugu sila, yung sa may tulay po yung mga bahay. Kami nasa gitna kami ng Banlik at saka Gugu. Nami-miss ko tuloy yung lugar namin. Nang bata ako, isa yan sa mga binabike ko. Ang ganda po dun eh. Tapos naglakad-lakad ka, tapos sunset.
Maraming maganda. Tapos ang Kabalansyan po kasi, yun yung area na malilim kasi maraming mga puno ng mangga, maraming iba't ibang klase ng puno, at maraming mga harvest din po ang nakukuha po doon. Yes po. At announcement lang po, no, dun sa mga naghahanap po ng mga fresh produce ng ating po mga magsasaka. At in celebration din po ito sa National Women's Month. So meron po tayong kaliwas pop-up store ngayon sa amin pong opisina sa Sakop. Puntahan nyo lang po ang opisina po ng Department of Agriculture Central Luzon. Doon po sa may covered court. Available po dyan yung iba't ibang mga produkto po ng atin pong mga magsasaka na mabibili po natin sa magandang presyo. At aside from that, mabibili po natin ito ng sariwa. Yun, di ba? Para ka lang namitas ng iyong fresh na produce sa iyong bakuran. So, naghahanap din po ng murang bigas. Ay, meron din po doon ngayon. Mura din po. Ano na yung pinakamurang bigas ngayon? Last time, merong nagbenta ng 38 pesos. 38. Yan, mula sa isang kooperatiba. Okay. Yan, na magandang premium quality rice na siya. Premium quality. Premium na yung quality ng rice na iyon. 38 pesos na ibenta nila. Kung alam mo po yung variety na RC160, yun yung mabango. Okay. Yes. Alam mo, yung mga bigas na iba-iba, may bigas na matakaw sa tubig, may bigas na hindi. Like nung minsan, sanay kasi ako magdagdag ng isang cup. Halimbawa, kung 4, so gagawin kong 5 ang tasa ng tubig. Abay nung minsan parang naging lugaw. Yung wala, depende yun sa klase ng bigas, no? Oo po. Dagdagan nyo na lang nun ng manok at itlog. Pwede. Kasi po kapag nagluluma na yung bigas, tumatakaw na sa tubig. Pero kung bago yung bigas, hindi pa siya ganun katakaw sa tubig. Dapat sakto lang. Okay, I see. Paano mo malalaman kung luma o bago ang bigas? Makikita mo pa rin naman po yun sa texture, sa itsura. At saka sa amoy po, nag-iiba yung amoy. Ganon. Mas mabango ba kapag bago lang siya? Yes po. Oh, I see. Kasi minsan, di ba, kapag mayroong bigas na nakalagay dyan sa kukuha ka na lang basta na, wala namang label, kaya hindi ko alam ano ba to, luma or bago. Kaya ang tendency ko, nananatili yung thinking ko na magdadagdag ako ng additional na tubig. half of water. Yan. Kung gusto nyo pong laging bago, yan, bili po kayo sa ating mga magsasaka. Yes. So, pwede po kayo makipag-coordinate. Lalo na po dito sa RW. Kayo po dito. Makipag-coordinate po kayo sa Kadiwa para dalhan po kayo dito ng kooperatiba na nagbebenta ng bagong bigas. Ayan. Baka kapiling ba natin mamaya si Ma'am Menchi na live? Yes po. Ayun. Baka pagkakataon yun, no? Para makapag-deliver dito. Sige, matanungan natin siya. Yes. Kung ano ba ang pinaka-latest po sa Kadiwa din later. At kamusta na ba ang presyuhan po ng mga pangunahing bilihin? Ano po ba ang mura? Ano ba ang mahal ngayon sa merkado? Ano po? Dahil alam nyo, ang sinusweldo ni nanay at tatay ay binabudget yan sa hindi lang the whole week, kung hindi the entire duration ng kanilang sweldo. Kung halimbawang kinsenas ka, so good for 15 days yan. Kung halimbawang sumusweldo ka ng every month, good for 1 month din, supposed to be pagkakasyahin ang budget na iyan. Alright, so ayan, so we're still trying to get in touch sa ating makakapanay, hopefully for the ATI segment, ang supposed to be topic natin ay kababaihan sa sektor ng agrikultura ating kilalanin sapagkat tayo po ay celebrating Women's Month para po sa buwan ng Marso. Imagine mo, nakalahati na natin ng March, parang kailan lang nagsimula tayo ng bagong taon. Oo nga pong, bilis. O diba? Mas mabilis lumipas ang Valentine's. Oo, buti na lang. Parang hinila mo para matapos na yung February, yung month of hearts, para nasa mainit na panahon na tayo. Ganun ba yan? Pwede. Matatapos na yung first quarter ng taon. Oh, see? At nararamdaman na natin ang init. Sobrang init na po talaga. Nako, ito po one way to support as well ang ating tourism industry. Ito yung perfect time na magpasyal tayo sa napakaraming magagandang
tourist destination sa Pilipinas, tama. 'di ba? O yung iba nga nauna na sa akin, pumunta na ng Bora, pumunta na ng kung ano-anong lugar. Sana halls. Yung mga seat sale po kasi. Oo, Dali correct. na lang makapunta sa mga spots talaga dito, tourist spots sa Pilipinas. Yun naman ang kainaman ng mga promotions. Kaya kung ako po sa inyo, may balak kayo mag-travel, abangan po ninyo ang mga seat sale, lalo na yung mga piso sale. Ay, nako. Nung ako'y single pa, yung mga piso sale na yan, talagang inaabangan niya. At talagang totoong piso sale at napakaraming seat sales na available before. Ngayon, medyo pahirapan yata. But of course, tiyagaan lang naman yan. Okay? Bago mo makita sa page, wala na. Hindi, madaling araw pa lang okay yung oras na pwedeng dapat nakaabang ka na. Dapat pala nakaabang. Okay, on with our next segment na tayo. DAATI segment. Ating paaralan sa himpapawid. Makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo. Maraming ahensya ng gobyerno ang tumutulong sa ating mga magsasaka, mangingisda, kababaihan, kabataan at iba pa para sa ikabubuti ng kanilang pamumuhay. Isa sa mga ahensya na ito na kabilang sa kagawaran ng pagsasaka ay ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 3 or ATI-RTC 3. Bilang masugid na katuwang ng kagawaran ng pagsasaka sa pagbibigay ng mga extension services dito sa rehiyon, marami nang naibahaging kaalaman at teknolohiya patungkol sa agrikultura ang ATI sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay, seminars at iba pa. Kaya naman mainam na pag-usapan natin kung ano ang mga programa at serbisyo ng ATI at kung paano makakatulong ang ahensyang ito sa inyo. Ating pong makakapanayam via phone patch ang farm owner ng The Planners Training Center Incorporated, Certified PAF-ESP na si Ma'am Angelita S. Fernando. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Angelita. Hello po. Good morning po sa inyo at good morning po sa lahat ng tagapakinig. Kamusta po ang inyong Lunes? Hello, ma'am. Kamusta po ang inyong Lunes, Ma'am Angelita? Kamusta po ang inyong Lunes? It's a very great Monday po at saka po mapaka isang karangalan po na mapasama ako sa inyong kakapanayamin in celebration of this Women's Month. Ay nako, it's such a pleasure na kayo po ay aming makakakwentuhan bilang isang babae, bilang isang may bahay, ina, at may-ari po ng farm. Gusto po naming makilala, sino po ba si Ma'am Angelita S. Fernando? Ano po ba yung nickname po nila, Ma'am? They fondly call me Chambe. It is Chambe. Chambe. Kasi po ang nickname ko is Baby. And then, tinatawag po nila akong Tia. Tia Chambe. Or Tia Baby. Tama po? Opo. Alam niyo po ba na may sayaw? Ang pangalan po ninyo. Alam po ni ano yun? Minuwestra po niya kanina. O yun. Kung gusto niyo pong makita kung paano, eto, nasa Facebook Live po kayo. Pwede niyo pong yan. Ano yun, diba? Ayun. Sinasampo lang po ni Ernest yung steps. Okay. Ma'am, sino po si Tia Chambe or Tia Baby? Bilang isang babae, may bahay, ina at may-ari po ng farm. Hello, ma'am? Yan, nagtsatsambi na si mama. Nawala. Sige, hanapin muna natin uli. Tawagan natin uli, engineer, JC. Ayan, so nagkakaroon na ng konting challenge sa ating Parang si engineer ang mas magaling magtsambe. Ay, ano to? Isa ito sa mga dancers din namin, ha? Alam mo yung bang... Yung muntik ng maano, di ba? Napanood pa. Kasama nila nung sumayaw si Daniel Nicholas Lauder, ang ating original na dancerist talaga. On the way na si Ma'am Menchi, may kasama daw siya. Baka magta-talent din yon kagaya last time. Pwede. Pasama na natin.
Sabi niya siguro, ay nako, itong mga batang ito, pinapasample ako ng di oras. Anyways, habang hinihintay po natin, mag-commercial break muna po tayo at wag po kayong maglilipat ng inyong stasyon. Dito lamang po tumutok sa inyong Countryside Radio, RW 95.1 FM. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenny na ka. Hi, I'm your friendly neighborhood radio jock, Don Marco, inviting you to a positively charged, awesome day on Sunny Side Up, weekdays 5 to 9 a.m. Embrace the brighter side of life. Nukarin ka pa, Kenny na ka. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin ito. Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agrisaka. Kapiling pa rin po yung lingkod na si Tyra. At ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3 na si Ernest Payawal at sina Gerald. At ito, kasama na natin live sa ating palatuntunan. Walang iba kundi ang nag-iisang fashionistang prinsesa ng palengke, ang happy po ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Region 3 na si Ma'am Menchi Nogoy. Good morning, Ma'am Menchi! Good morning, DJ, at sa inyong lahat dyan ang nagagandang dilag dito. Yeah. Ernest, at Morning lahat po. ng ating mga farmers and fisher folks na nakikinig ngayon. Okay. Kanina nawala lang po sa ere yung ating pong guest at kasalukuyang kinokontak po ni Engineer JC na si Ma'am Chambe, Tia Chambe or Tia Baby para po sa ating segment na ATI segment para po sa kababaihan sa sektor ng agrikultura, ating kilalanin si Ma'am Angelita S. Fernando. So hopefully maya-mayang konti ay maka-get in touch na po tayo sa kanila, but before doing that, ayan, kasama din po natin present dito sa ating studio mula sa AMAD si Ma'am Leia D. Cortez. Good morning, Ma'am Leia. Good morning. Ulitin po ninyo good morning para mapakinggan yung magandang boses po nila. Good morning po muli. Good morning! Okay. Ay, gusto ko ang energy ni ma'am. Talagang taas ng energy na yun. Sige, bitinin muna natin para... Okay, bitinin muna natin ang ating discussion sa kinamametsi. Itutuloy po natin ang ating usapan tungkol sa ating ATI segment. Ito at naumpisa na natin ang discussion kanina. Kasama pa rin po natin via phone patch sa ATI segment si Ma'am Angelita S. Fernando, Ma'am Chambe. Tia Chambe, nandiyan na po ba kayo? Ayun, okay. It's great to have you back. Okay, so Ma'am, gusto po namin kayong makilala ng husto. Sino po ba si Tia Angelita, aka Chambe or Baby S. Fernando, bilang isang babae, may bahay, ina at may-ari ng farm? Okay po. Yours truly po is Angelita Fernando na who is now a 75 years old government retired employee po. I am a Bulaqueña po at ako po ay nakapag-asawa ng taga Dinalupihan, Bataan
At ako po I've been with the government for 39 years sa Department of Labor and Employment, and I am a mother of 2 daughters na medyo grown up na po sila ngayon, at I am a wife po dito sa kay Patricio Fernando. Yes po. At ma'am, ano po yung mga disiplina at estratehiya naman po ninyo upang maging isang babaeng farm owner na naging certified private agriculture fisheries extension service provider, o yung tinatawag po natin na PAF ESP sa gitnang Luzon? But let me just give you a brief background po ng aming farm. So, ako po ay nag-work po sa Department of Labor and Employment sa planning service, at I've been po with them for 39 years, at during the time po nagkaroon po ako ng magkaroon po ng parang request for a detail ng aking pagtatrabaho. So from the Office of the Secretary sa policy area, nagpalipat po ako sa operations area, na naglipat po ako sa Region 3, and then from Region 3 po, naging provincial head po ako ng Zambales, Bataan, and Nueva Ecija. And my last stint po is Nueva Ecija, wherein nagkaroon po ako ng isang staff na nagtatrabaho sa PhilRice. Sinabi po sa akin na, why don't you put up, ma'am, a certified palay seeds store doon sa inyong bayan sa Dinalupihan, at nagtinda po ako ng certified palay seeds, naging seed grower po kami, at ang naging farmers po ang naging target clients namin. And then, from this selling po ng mga certified palay seeds, I was encouraged by my friend from the PhilRice na magtayo ako ng isang TESDA school na ang mga target clients ko po ay in the line of agriculture. So, nagkaroon po ako ng TESDA school na ang akin pong mga courses ay mga sa line po ng agriculture. So, from then on po, as a TESDA school, nagkaroon po ako ng pagkakataon na magpa-accredit as a learning site. Pagkatapos po na maging learning site kami, I worked through po na magkaroon kami ng accreditation as a extension service provider. Ito po niyon that gives the birth po ng aming connection with ATI. And ATI po, we were given the chance to conduct trainings according to ATI standards, which is sometimes po, and up to now, our school is the actual demo farm for trainings na kinokonduct po nila. By the way po, kaya po naging planners ang aming pangalan ng farm, ay ako po ay galing sa planning service ng Department of Labor and Employment. Yan po ang naging po. Okay po, ma'am. Ma'am, paano naman po nakilala ang inyong farm at paano ito naging PAF ESP? Naging, Yung PAF ESP po, ma'am. Or Private Agriculture Fisheries Extension Service Provider. So nakilala din ang aming farm because our target clients are talagang mga agri-sector workers, and then being a TESDA accredited training school, marami po kaming mga estudyante na nagte-take up ng mga courses offered by TESDA, and then for short courses po na nagko-conduct po kami ng mga trainings according to the ATI standards through the as a service extension provider. Kung maganda medyo we've been through it because since 2016 ko ito na-put up. Okay, so ma'am, anong mga pagsubok ang iyong kinaharap para mas mapagtagumpayan po ito?
challenges starts in putting up the infrastructures in complying the requirements before the accreditation of courses and the required demo fund for agriculture. So, una-una yung infrastructure, yung building. Pangalawa, yung tools and equipment before you are given the proper accreditation, dapat kompleto ng tools and equipment. And then, of course, the technical staff and trainers. Kailangan talagang papaaralin mo to deliver quality results of training. And then, the required consumables in delivering the course. Yan ang mga challenges na kumbaga I put my retirement dito at saka yung aking boyfriend nung nag-retire, pinag-put up ko din dito. Pero ang aking advantage, my boyfriend inherit the land, kaya hindi na ako masyadong nag-invest sa kama ng capitalization doon sa farm. Yes, at paano po ninyo ipinapakita, ma'am, na ang pagsasaka ay hindi lamang po para sa mga kalalakihan, kung hindi ito po ay para sa lahat, especially sa mga kababaihan? For me naman, farming doesn't require gender preferences kasi there should be a deep burning advocacy for a specific cause and the passion to achieve results for the benefit of the agri-sector workers. Hindi na kasi kailangan para sa akin na maging lalaki ka o babae ka. Kasi as long as you have an in-depth advocacy for the benefit of your client. Okay po, ma'am. Ma'am, ano po yung mga makabagong teknolohiya na ginagamit ninyo sa inyong sakahan at paano ito nakatulong sa inyong pagunlad? Okay. The key is the establishment of internal and external linkages. It will give us the right network and perspective directions in our chosen area. The Planners Farm and Training Center has been a continuing partner and project with the following agencies. Like for example, ATI for continuing conduct of trainings for a specific sector. We have linkages with One Bataan project of the government of Bataan for ito yung makabagong technology na yung sa drip irrigation system. Meron kami noon. And then we have linkage with SM Foundations where we deliver training for sustainable livelihood ng mga clients na inire-refer ng DSWD. We have a project with FED na nagtutulong kami sa pag-assess and pag-training ng mga senior high school. And then we have Yanmar project tie-up sa kanilang AWD research project. Yan ang mga parang success factor na kinoconsider ko. Okay. Ano po yung nagtulak sa inyo na pumasok sa agrikultura at magpatuloy po sa inyong pagsasaka, ma'am? Una-una, my father is a farmer from Bulacan. And my husband, aside from being an ex-OFW, is also a farmer. Tapos, he inherited the farm area, and after our one retirement, we venture into the farming, and at the same time, nurturing the advocacy for the enhancement of skills of farmers through training with ATI, TESDA, and other agencies like DOLE na tumutulong din sa amin in serving the beacon light for this specific sector towards improving their quality of life. Parang, I wanted to be a focused implementer through the help of this agency and, of course,
yung bang parang itinutuloy ko yung cost ng my father being a farmer and my husband being a farmer seaman. At ma'am, ano po ang inyong maipapayo naman po sa mga kababaihan na nais pong pumasok sa sektor ng agrikultura? Para kasi sa akin, your being a woman will not be a hindering factor in doing what you like to do. I said the bottom line is do and start your dream, and in farming project will be it's something that will make you happy. Do a project with passion. Hindi mo na mamalayan ang oras because you like what you are doing. Okay po. Ma'am, bakit po ba mahalaga ang papel ng kababaihan sa pagsasaka? Women farmers are more creative and endowed with patience to achieve results. Yun naman tinatawag na napaka-powerful ng women instinct. Women set the pace for new directions for the young farmers because they motivate. They motivate for others to succeed kasi yung katabihan na hindi lang para sa lalaki. Ito din, mga ganitong trabaho ay para sa babae. And much more, yun ang edge ng women, the women's passion for completing things. Okay. Ma'am, ano po yung inyong mensahe sa mga nakikinig lalo na at ipinagdiriwang natin ang buwan ng kababaihan? Alam mo, ang gusto ko lang maging mensahe ay ganito. Sa buhay natin, we create the pages of the book of our life. Let us make it well written so that others will be inspired by it and your good deeds will live on and on. Kumaga sa para maging inspiration tayo by living your legacy and your advocacy na napapakinabangan at naaalala ng iba. Totoo yan. Kasi one way or the other, tayo naman patungo lang naman sa isang destination, di ba? Ano lang yan, una-unahan lang yan. So, ang tanong dito is, ano ang iiwan mo? As you Legacy, leave, what will you be leaving? Not only to your family, but people around you. So, it's the legacy. Okay, so ma'am, maraming salamat po sa inyo pong inspirasyon, sa paglilid po sa mga kababaihan. At dito po makikita natin na hindi naman natin sinasabi na mas magaling ang babae kaysa sa lalaki. Hindi, no? It's just a matter of we complement each other. At may kanya-kanya tayong role that we have to accomplish as kababaihan and as kalalakihan. At previously kasi ang nangyari, pag sinabing babae, mahina. Pero ngayon, ang babae po ay nagiging katuwang na po ng mga kalalakihan. At there are women leaders who are already paving the way, diba? Katulad nga po ni Ma'am Angelita S. Fernando, o di kaya ang popularly known as Tia Chambe or Tia Baby. Yan, ako. Maraming salamat po ma'am sa inyong panahon at inspirasyon na ibahagi sa ating po mga taga-subaybay. Thank you very much din po at regards po sa lahat sa inyo at sa mga nakikinig. Baka mayroon kang gustong i-shoutout? Ito na pong pagkakataon po ninyo. Gusto ko lang hong batiin yung mga kasama ko at mga ka-team ko doon sa The Planners Farm. Nakikinig sila ngayon at may we be one team na nagtataguyod para sa ipagtatagumpay ng aming naumpisahang cause and advocacy. Salamat po. Maraming salamat din po. Stay safe, stay healthy, and God bless po sa inyo, ma'am. Thank you po. Ating nakasama para po sa ating ATI segment para po sa topic na kababaihan sa sektor ng agrikultura. Ating kilalanin ang farm owner po ng The Planners Training Center Incorporated, Certified PAF-ESP na si Ma'am Angelita S. Fernando. Muli po ma'am, dakal pong salamat.
Yes, quick announcement lang po. May lamang ang may alam. Para sa mga interesadong sumali sa mga libreng pagsasanay at sa mga nakakaaliw na mga pakulo, ilike lamang ang Facebook page ng ATI Central Luzon. Ulitin ko po, ATI Central Luzon. Nagpo-post po sila ng mga activities at pakulo patungkol sa agrikultura na libre para sa inyong lahat. Maaari nyo ring i-follow ang kanilang X at Instagram accounts na @ATI Central Zone para sa mga updates sa kanilang mga programang isinasagawa. Maaari ring bisitahin ang ati2.da.gov.ph/ATI-3 para sa mga mainit na balita patungkol sa agrikultura. DA-ATI segment. Ating paaralan sa Himpapawid. Makinig, mag-aral at matuto sa cellphone at radyo. Ito po ang Radyo Agri Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Good news, Kamalen! Your favorite Grumpy Joe in Baguio City is now in the heart of city of San Fernando, Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there! Ito ay commercial tungkol sa commercials. Nagtataka ba kayo kung bakit 99.9% lang ang germs na napapatay ng alkohol? Hindi dahil may pasaway na germ na ayaw mamatay. May code on responsible advertising na gumagabay sa lahat ng advertisers. Bawat claim binubusisi para sa ikabubuti ng Filipino consumer. Kapag di totoo, no go. May standards kami. Kaya may Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin ito. Kayo po'y nakatutok sa ating palatuntunang Radyo Agrisaka. Kapiling pa rin po ng lingkod na si Tyra, ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture, Region 3 na sina Ernest Payawal at Gerald Tonggol. At live po nating makakasama dito sa ating palatuntunan ang nag-iisang fashionistang prinsesa ng palengke, ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DARFO3 para po sa ating Radyo Agrisaka Price Watch. Mahalaan po natin ngayon. Ano na ba ang latest sa presyuhan? Kamusta po, Ma'am Menchie? Mataas? Mababa? How was it? May mataas, may mababa, DJ. Pero siyempre, para sa madinig po ng marami na nakikinig ngayon, bibigay ko yung updates natin. Guagua, public market po ako nagkuha. Okay. Naku, naalala ko na pinupuntahan namin yan nung bata ako kasi maraming mga ano dyan, fish da. Yeah, marami pong mga fish doon. Tsaka iba-ibang klase na seafoods. Correct. Okay, so go ahead po. Kala ko babati yung mga dalaga. Mamaya po, pababatiin po natin sila. Ito na po, bibigay ko na po yung update sa presyohan sa Guagua Public Market. Doon po ako nagkuha ng presyo kanina. Kaya para po makasama ko po sila ngayon dito sa station. Sa bigas po natin, syempre, ang pinakamataas na po ngayon is 54 na lang. Wala na po yung 60 o 58. 54 na lang po ang highest. Ito, good news po ito. Tapos meron po, ang pinakababa nila is 42 at 44 po per kilo. Tapos merong 51, gano'n, may 52. Sa mga isda naman po natin, ang tilapia po nila is 130. Ang bangos po nila 210. Makakabili ka rin ng 240. Ang galunggong nila 300. Yung dalagang bukid po nila na bilog is 320 at yung lapad na malalaki na po ito na bukid ay 350. Meron din silang hipon. Siyempre, ang presyohan po ng hipon magagandang klase na po ito. 500 po ang pinakamababa. Tapos 540 po yung medyo malaki. Yung tahong 80 pesos. Yung pusit po nila is 250. Ang pampano nila is 400. Yung alimasag nila 250. Tapos yung hito 120. Sa gulay naman po natin, ang palaya nila is 110. Ang kamatis 20 pesos.
medyo mataas yun. Sa farm po, dumadaing pa rin ang ating mga farmers. Ang talong po, 5.5. Ang sili panigang, 100. Ang okra po nila, 10 yung tali. Ang patola, 70. Ang kalabasa, 40 ang kilo. Sitaw po nila, 100 yung bundle. Makakabili ka rin ng 20 hanggang 30 pesos ang tali. Ang kalamansi, 80 pesos. Ang sibuyas na pula, medyo mataas pa rin, 140 ang kilo. Yung puti po nila is 100. Bawang po nila 150 yung imported, tapos may luya sila 140 ang kilo. Ang patatas 70 pesos, carrots ganun din 70. Ang beans po nila 100, sayote 35, pechay bagyo po nila tsaka repolyo is 50 pesos, cauliflower tsaka broccoli 100. Ang celery 200 pesos. Ang red and green pepper po nila is 240 per kilo. Lettuce na green ice, romaine o iceberg nasa 250 per kilo po. Pagdating naman po sa ating chicken, ang whole na 1 kilo is 210. Ganon din yung choice cuts, 210. Tapos may baboy laman, 380. Yung pata nila, 330. Yung spare ribs nila, 380. Ganon din yung pork chop, 380. Ang pinakamataas niya is liempo, 410 lang po ang kilo. May baka laman, 500. Tapos yung buto-buto ng baka, 450 ang kilo. Sa sugar po nila, yung refined sugar, 78 pesos. Ang brown nila is 70, tapos yung wash, 74 ang kilo. Sa itlog nila, pag naka-tray, 215 yung small, yung medium nila, 225 per tray po ito. Ang large po nila, 240 at ang XL po nila, 255 at ang jumbo nila, 280 per kilo. Ito po yung update sa presyo ngayon dito sa Guagua Public Market. Alright, maraming salamat Ma'am Menchi. Pakilala muna natin ang ating mga karagdagang bisita po this morning. Kanina napabati At po mga natin pag-talent. si Ma'am Lea D. Cortez mula sa AMAD. Yes. Okay. Ano po bang ibig sabihin ng AMAD? Agribusiness and Marketing Assistance Division. Ayun. Ang taas nung sa dulo, ha? Division. Talagang tumaas ang nota sa huli. Okay. At aside sa AMAD, meron tayong mga kasamang naggagandahan dilag mula sa RAFC o ang Regional Agri-Fishery Council. Siyempre, pabatiin natin sila. Ma'am, pwedeng pakitanggal po yung mikropono at pakipasa sa ating mga nagagandahang binibini. Umpisa natin kay Miss Rica Joy UC. Hello po. Good morning. Good morning. Diba? Magandang umaga po sa ating lahat. Akala ko nahihiya kanina. Medyo nahihiya lang po. Binabati po namin pala ng Happy Women's Month, ma'am. Yes, Happy and Women's Tita Menchi. At ito rin si Ira Joy Brigos. Good morning. Good morning po sa lahat. At Happy Women's Month po sa ating lahat, lalo na po sa mga kasamahan po nating magsasaka. Nakatuwang po ng ating departamento. Alright. Siyempre, we're saving the best for last. Sa Maria Angelou Sumang mula sa Magandang umaga po sa ating lahat and Happy Women's Month po sa lahat ng mga kababaihan. Happy Women's Month. Okay, so ito i-define natin ang role ng AMAD at saka ng RAFC. Ano ba yung pinagkaiba ng responsibilidad ng AMAD at RAFC? Yung yung agribusiness po is focus po sa marketing. While yung RAFC po, mga council po sila, composed po sila ng mga private sector. Or volunteers. Yes, mga volunteer partners po sila ng Department of Agriculture para hingan po sila ng mga halimbawa ng mga suggestion, mga issues and concerns na nangyayari po sa grassroots level. So, ang ibig sabihin ba nito, voluntary, so walang sweldo ang ating tatlong dilag? Ganun ba yun? Sila po, meron po sila. Sila lang yung mga nag-a-assist sa ating mga volunteer partners hanggang sa mga LG. Akala ko wala Yes. sila. Biglang sumama ang tingin sa akin ng mga three ladies out there. Meron po kaming isi-shoutout, ma'am. Sige po, go ahead. Shoutout po sa aming DA volleyball team, ang DA Amad Diva. Super Diva. So, humanda ang mga kalaban po bilang... Kailan ba yung game nyo? Opo, meron po kaming Super Diva ng Amad and Rafsi. Yan, mga malalakas, mga pang creamline level. Ay, wow. Malakas bang mag-serve at pumalo ang mga ito? At dumepensa. Nakita nyo naman ang mga katawan. Sa lapad ng katawan talagang hindi makakapasok ang bola. Sinama pa ako doon. Ewan ko kung ano i-shoot ko. Akala ko naman, ma'am, ikaw ang muse.
Hindi. Sabi ko, siya ba yung coach na coach? lang ako. Ewan ko nga eh. Sino masama. Sabi ko, naku 60 na ako. Baka pagbigyan na lang ako niyan para manalo tayo. Pwede. Kailan ba simula nito or nagsimula na ba ito? Ito, magsisimula pa lang po yan sa April 3. Ay, good luck. Mukhang, kaya pala si Ma'am Menchi lately parang health conscious Oo, pinaghahandaan talagang volleyball na yan. Naglalakad po yan, magmula office hanggang dito. Yan, para po Kaya talagang... Okay, alright. So, mag-commercial break muna po tayo sa ating pong pagbabalik ay magkwentuhan pa po tayo at magkakaalaman pa. Kaya naman dito lamang po tumutok sa inyong Countryside Radio, W95.1 FM. Inyong pinakikinggan ang Radyo Agrisaka. Saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to! Good news from Palco 2. You may now avail your Palco 2 member consumer owner's ID. Special privileges and benefit await those who have availed their Palco 2 MCO IDs. Just prepare one valid ID, one 2x2 picture, and your Palco 2 statement of account or official receipt. For more information, you may proceed at the nearest Palco 2 area office, message Palco 2 at its official Facebook page, or email them at mcoid@palco2.com. Boto tayo! Pero sino? Pakinggan nyo! Magbubukid party list! Pamela 1 magbubukid sa listahan. Pamela 2 magbubukid, iboto nyo. Pamela 3 magbubukid, go sa ani. Pamela 4 sa balota 44. Gumalaw tayo now, boboto ako, ikaw. Bubukid party list 44 ang vote natin. Magbubukid ang ating iboto. Paid for and by Magbubukid Party List, Block 13, Lot 12B, Pampana Street, Corner Plapla Street, Kaunlaran Village, Malabon, Metro Manila 1409. Ito po ang Radyo Agri Saka, saganang kabuhayan sa agrikultura, atin to. Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang Radyo Agri Saka. Kapiling pa rin po yung lingkod na si Tyra. Ang ating mga katuwang mula sa Department of Agriculture Region 3 na sina Ernest Payawal at Gerald Tonggol at syempre live po dito sa ating palatuntunan ang nag-iisang fashionistang prinsesa ng palengke, Ms. Menchi Nogoy at siya po ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng TARFO3 at ang mga beautiful ladies from Ahmad and RAFC. Dagdag kaalaman sa kabukiran. Alam mo ba na ang talong ay botanically isang prutas at hindi isang gulay? Talaga? Yes, ito ay kabilang sa pamilya ng mga berries dahil nagbumula ito sa bulaklak ng halaman at may mga buto sa loob. Botanically po when we say botanically, yung structure po o yung physiological structure ng prutas or ng gulay na ito ay nakukonsider po nating prutas. Kaya niya nabanggit na botanically. So, palatandaan na ang mga gulay ay hindi nanggagaling sa bulaklak. Ang mga gulay ay bahagi lamang ng halaman. Pareho ng dahon, ugat at tangkay. Ang talong ay mayaman sa antioxidant, vitamin K, vitamin C at potassium na maganda para sa katawan. Tinatawag na eggplant ang talong dahil sa Amerika at Europa, ang korte o shape nito ay kadalasang makikitang pabilog o korteng itlog, kaya ito ay binansagang eggplant. Yes, kasi doon malalaki na parang bilog. Yan. Ang tawag din ng mga Amerikano rito ay aubergine na ginagamit panluto. Yan. Pero agriculturally, ito po ay gulay na kinukonsider po natin. Pero botanically, ito po ay isang prutas kung titignan natin. Yan ang ating dagdag kaalaman sa kabukiran. Sa atin kasi ang talong ay pahaba. No? Yes po. Mas kilala natin siya na pahaba kaysa dun sa pabilog. Pero sa ibang bansa, para siyang malaki na na pabilog. Ganun yung itsura ng talong doon. Ano bang lasa nun? May difference ba yung lasa nila? May difference po kasi nung natikman ko po noon, nung nag-OJT kami sa ibang bansa. So, parang lang siya. Walang lasa. Oo. Pero yung talong po natin dito na mga pahaba at yung mga pabilog natin maliliit, parang mas matamis sila. I see. Alright. Pero alam ko doon, yung mga talong nila, kinakain nila ng fresh. Oo. Sa atin, hindi pwede. Iba lasa. Alright. Thank you so much. Dagdag kaalaman sa kabukiran. Ayan ang
pabaon ni Ernest para sa ating lahat. 11:50 oras na para sa ating mga pagbati. Yan, naunahin muna natin. Si Mamenchi Nogoy, may nais siyang batiin. Go ahead. Ayun, binabati ko lang po yung mga dalagang kasama ko na nanggaling sa Rapsi, tsaka po yung si Miss Lea Cortez. Yes. Yung tatlong dalaga, si Rica, si Angelo, at saka si Ira. Tsaka po siyempre ang aming pilot na nandyan sa baba. Hindi ko alam kung nakapag-live siya. Si Edli Garciliano. Yan. Akala ko Tsaka bubuin lahat eh. lang ng office mate ko sa ngayon. Tsaka ating mga directors lang po. Okay. At nakapagbati na ba yung mga magsumundilan? Parang babati sila uli. Parang gusto nilang bumati uli? Sino gusto bumati uli? Ay, ganon. Okay. Okay na? Sige. Pabatiin naman natin ngayon si Gerald Tonggol, ang Information Officer 1 mula sa RAFIS DARFO 3. Go ahead. Yes po, binabati po namin ang aming mga butihing boss sa opisina. Sa unang-una po sa aming Regional Executive Director Dr. Eduardo L. Lapus Jr., RTD Dr. Arthur Day Reed, RTD Dr. Irene John, our RTD for Special Concerns Engineer Juanito de la Cruz, at pati na rin kay Dr. Sandre Bacay, Miss Norina David, Dr. Emily Soriano, Dr. Milagros Armananggit, Miss Milagros Singyan, Miss Elma Mananes, Engineer Elmer Tubig, Dr. Lowell Revillaco, Engineer ABP David, at sa ating GSS family, Sir Noli, Ma'am Susan, Sir Edu, Ma'am Jules, at Ma'am Luz. Sa ating Regulatory Division family, Sir Rowell, Sir Christian, Sir Lowy, Ma'am Moriel, Sir Dean, at Ma'am Dayshel, Tita Marlene, Tita Menchi, and Tita Zon. Sa ating HR family, Ma'am Nancy, Sir Vice, Sir Source, Ma'am Kelly, Tita Lorna, Ma'am Mercy, Ma'am Jen, Ma'am Nikki. At siyempre sa ating Rafis family, Ma'am Muzan, Sir Janelle, Ma'am Rika, Sir Juan, Sir Dale, Sir Patrick, at Sir Dexter. At happy listening din po sa kina Mr. Roger Mayol, at Mr. Bernie Gaspar, at Mr. Edwin Torres. Maraming pong salamat sa pagpapanatili ng aming kaligtasan sa aming opisina. And binabati ko na rin po ang aking pinsan, si Lady Marian Tinunag, BS Pharmacy student from the University of the Assumption, for winning Best Paper Presenter in the International Conference on Public Health, Physical Health, and Healthcare Management sa Bangkok, Thailand noong March 13 to 14, 2025. Congratulations sa'yo, pinsan, we're so proud of you. At syempre sa mga kagrupo mo. At binabati ko rin po mama ko at tatay ko, Franco and Beltong Gold, dyan sa Santo Tomas, Pampanga. And thank you for tuning in po sa ating mga magsasaka at mangisda. Stay safe po at maraming pong salamat sa inyo. Shoutout po kay Sir Eduardo Garciliano. Ayan, naka-Facebook live siya ngayon. Yan. Edli daw po, wag Eduardo, Edli. Edli lang. Edli. Yan po yung piloto nila. Ito nakalagay sa niya, Eduardo, aka Edli Garciliano. Yes. Sherman Lavenes Reyes, good morning. Credo Cabe Mais, Maya Payabak po. At syempre, ito na pagkakataon ng ating Public Relations Officer 2, Ernest Payawal. Yes po, maraming salamat po sa lahat po ng tumutok, nakinig at natuto sa atin pong programang radyo sa Agrisaka, Saganang Kabuhayan sa Agrikultura atin to. At binabati ko po yung aking pong mga kapamilya po dito sa Candaba, Pampanga, Hernandez family, Payawal family, at ang Gonzales family. Binabati ko rin po ang Yalong family dito po sa Angeles City, Pampanga. Binabati ko po yung mga ka-churchmates ko po dyan sa Hills of Glory International Christian Center Incorporated, especially kay James Martin, Jamie Malang, Mark Joseph Alejandro, Joshua Rodriguez, Roger Villota, Kirby Aquino, Edriel Kayanan, Jerome Malang, Xander Garcia, Dean Pangan, kay Benedict Valerio, Jordan Santos, Nathaniel Ebweng, and happy birthday to Roger Cunanan Villota at sa kapatid ko po Enrico Payawal. At binabati ko rin po yung mga nakaklasmate po namin sa Pampanga State Agricultural University. Muli po sa ating pong mga magsasaka at mangingisda, patuloy po nating tutukan yung ating pong programa at matuto po tayo sa mga susunod na episodes po ng ating programang Radio Agrisaka. Alright, so thank you so much. At may karagdagan si Ma'am Menchi. Go ahead po. Happy birthday nga po pala kay Ma'am Edeline, yung may-ari ng Edeline's Homemade Nuts. Happy birthday po, Ma'am Edeline. Yes. Napakasarap ng kanyang Mani. Mani. Ma'am Edeline. happy birthday. Uy, alam niyo ba, si mismong former Senator Bam Aquino, siya nagsabi nakaka-addict daw ang
Edelyn's product. Okay, akala ko ano. Daw. Birthday, Ma'am Happy Edeline. birthday! Ma-message ko nga. Okay, at dyan nagtatapos ang ating palatuntunan. We'd like to say thank you to Engineer Jonas Christian Regal, ang aming dancerist dito. Sample nga. Sample! At si Engineer Adrian Pamintuan, maraming salamat sa inyo pong lahat na sumubaybay. Maraming salamat sa lahat po ng mga tumutok ng ating programa. Maraming salamat. At panatilihin po ang pagsuporta dito sa ating palatuntunang Radio Agri Saka. Mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Narito po ang balita mula sa RW 95.1 FM. Magandang umaga Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Iimbestigahan ni Senadora Amy Marcos, chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaresto ng mga otoridad si Duterte noong March 11 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 dahil sa krimen laban sa sangkatauhan. Ayon kay Marcos, kilalang kaibigan ng mga Duterte ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo ay issue ng pagkakahati ng bansa. Kinakailangang aniya matukoy kung sinunod ang due process at matiyak na pinoprotektahan ang legal rights ni Duterte, lalo na aniya't nasasangkot ang International Criminal Police Organization or Interpol at International Criminal Court or ICC. Dagdag ni Marcos, dapat ding tugunan ng Senado ang mga alalahanin na ito upang itaguyod ang jurisdiction ng Pilipinas at linawin ang mga patakarang na mamahala sa mga law enforcement agencies, gayon din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa international tribunals. Upang bigyang linaw ang isyong ito, iimbitahan ni Marcos ang mga opisyal mula sa Philippine National Police or PNP, Office for Transportation and Security ng Department of Transportation, National Security Council, Civil Aviation Authority of the Philippines, at iba pang resource persons at witnesses. Magugunitang sinabi ni Marcos na hindi siya makapaniwala na nauwi sa arestuhan ang pagdating ng dating Pangulo sa Pilipinas mula sa Hong Kong. Nabigla at naawa raw siya sa dating Pangulo dahil matanda na ito. Wala rin anyang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan, ang bangayan ng politika. Nakatakda sa March 20, araw ng Huwebes, ang investigasyon sa issue. Iyan po ang balita. Ito po si Tyra.